Kumusta, Pisces? Maligayang pagdating sa channel at pagbasa mo. Uugnay tayo sa enerhiya mo ngayong mga araw. Paalala, pangkalahatang pagbasa ito. Kunin mo lang ang tumutugma at akma sa sitwasyon mo. At bitawan ang hindi. Maaari mo ring tingnan ang tandang buwan at tandang paakyat dahil laging dinaragdagan ang pangunahing pagbasa. Sa mga anghel ko, sisimulan ang pagbasa mo para kumonekta sa liwanag na ito. Pisces, ano ang maaaring mangyari sa mga susunod na oras at araw? Reyna ng mga baston. May isang madamdaming pagtatagpo rito. Hari ng mga barya, maaaring ang taong gusto mo ay mula sa palatandaang lupa o palatandaang apoy. Pero higit pa roon, mahalagang sabihin ko sa iyo na darating ang sandali para sa iyo na kakaiba ang mararamdaman mong enerhiya. Dahil may inaangking kang ugaling nagpapalakas sa loob mo, nagpapatiyak sa iyo, nagpaparamdam na pinuno ka ng isang bagay, at dahil doon sumusulong ka ng ubod lakas. Bukod dito, napapansin mo ang ilang mga pagbabago sa antas ng ekonomiya, halimbawa sa antas ng katatagan at seguridad sa buhay, pati na rin ang posibilidad na ang ilang mga plano na nais mong isakatuparan noon ay nagaganap na ng maayos at nagpapakita ng mga resulta na talagang malaki. Ramdam ang mga ito bilang mga gantimpala. Sa katunayan, sinasabi sa iyo ng Reyna ng mga Wand na tiyak na maaari mong ilagad ang iyong mga pakpak sa anumang bagay na nais mong harapin. Oras na para lumipad, oras na para simulan ang paglipad. Pakiramdam mo ay malaya ka para gawin iyon at pakiramdam mo ay puno ka ng enerhiya at sigla. Kaya naman, ito ang tamang pagkakataon para gawin mo ito. Kaya huwag kang mag-aksaya kahit isang minuto sa pagmaliit sa iyong sarili dahil hindi, malayo iyon. Ito ay isang sandali kung saan dapat mong maramdaman. Kaya ko itong gawin. Kailangan ko itong gawin. Utang ko ito sa aking sarili. Konektado ito sa aking pagnanais. Kaya dapat nating ituloy ito at walang kahit katiting na posibilidad na ikaw ay mabibigo. Kaya ikaw ang makakaalam kung saan. Mas mainam sabihin na alam mo na dapat kang magkaroon ng buong tiwala, hindi ba? Ngunit malalaman mo rin kung ano ang dapat, kung ano ang paraan, o kung saan mo dapat ituon ang iyong sarili dahil ikaw ay nasa sandaling iyon ng pagpapatibay ng pagnanais na iyon, pagpapatibay ng iyong personal na kalayaan, ng iyong kalayaang pang-ekonomiya at higit sa lahat, ang pagpapakawala sa isang bagay, hindi ba ito maging ano pa man yun, dito mayroong isang taong konektado sa iyo at talagang konektado mula sa kung ano ang pagnanasa, mula sa kung ano ang mga nais, mula sa kung ano ang pagbibigay ng sarili sa iyo. Maaari itong maunawaan bilang isang relasyon, bilang isang ugnayan, ngunit maaari rin itong maunawaan bilang isang bagay na nais gawin ng taong ito kasama mo dahil marami kang naibibigay sa taong iyon. Kaya ang taong iyon ay nakakaramdam ng komportable sa iyo sa pagtatrabaho, paglikha, pagpaplano, o sa pamumuhay ng kanilang araw-araw na buhay. Maraming enerhiya at maraming tao ang iyong naaakit na makakatulong sa iyo. Ngayon, ang hari ng mga barya ay talagang itinataas ang Pisces sa kasaganaan. At totoo nga, simula ngayon, at matagal ko na itong sinasabi sa iyo sa ilang mga nakaraang pagbabasa, ito ay isang sandali para sa iyo sa ekonomiya na magkakaroon ng pag-angat, isang pagtalon pa itaas, isang magandang pagtalon. Kaya naman, ang ginagawa ng hari ng mga barya ay garantisadong ginagawa natin ang mga bagay ng tama at tayo ay patungo sa pagkakaroon ng solusyong iyon. Tungo na tayo sa pagtupad ng halos lahat ng pangarap na yon. Dahil siyempre mayroon kang siyam na mga kopa. Kaya ang pangarap na nagpapasaya sa iyo na nakamit mo na, hindi ba? At maaari itong maging isang material na bagay, ngunit maaari rin itong maging isang emosyonal na bagay o maaari itong maging pareho. Hindi mahalaga kung ano ito dahil ang hari ng mga barya ay ginagarantiyahan sa atin kung ano ang kakayahang pinansyal, ginagarantiyahan ang isang panahon ng tagumpay ng mga nakamit at harapin din ang lahat ng may kumpiyansa, ang lahat ng ating gagawin ng may kumpiyansa dahil walang posibilidad na mabigo, dahil ang mga pagkakataong inalok sa iyo ay talagang maganda at ang mga ialok pa sa iyo ay mas maganda pa. Kaya ikaw ay nasa isang sandali o panahon ng mga himala, ng mga pagnanais na natutupad at ang mga alalahanin na paunti-unti ay mawawala sa buhay ninyong lahat.
Nararamdaman din ang kabuuan ng emosyon mula sa iyo. Ang nakikita ko rito, Pisces, ay nakatuon ako sa bago. Nakatuon ako rito sa bago. Pakiramdam ko may bago ito na nagpapayanig sa iyo, nagpapayanig sa antas ng maaring maging koneksyon. Ang siyam ng mga baston, ang barahan ng dalawa ng mga barya at ang barahan ng 8 ng mga espada. Gayunpaman, ang ilan sa inyo ay mayroon pa ring ilang limitasyong pangkaisipan, lalo na kaya naman sinasabi sa iyo ng reyna ng mga wand na huwag mong maliitin ang iyong sarili, huwag mong maliitin ang iyong lakas, huwag mong maliitin ang iyong pagiging malikhain, ang iyong katalinuhan, ang iyong kapangyarihan sa pagsasakatuparan, ang pangarap. Sa madaling salita, huwag mong hayaang mahinto sa kalahati ng daan ang pangarap na iyon, hindi ba? Ang 8 ng mga espada ay isang barahan na labis na nakakalito sa isipan dahil nararamdaman at naunawaan natin na limitado tayong kumilos, subalit ito ay isang impresyon lamang sa isipan. Kaya ito ay isang sandali kung saan dapat tayong magtanong ng mas makabuluhang mga katanungan tungkol sa kung bakit hindi natin nakakamit ang bagay na sinasabi ko sa iyo. Kaya walang anuman o sino man ang makakapigil sa iyo na gawin ito, makuha ito o maisakatuparan ito. Ngayon, dapat din nating makita kung anong uri ng kapangyarihan ang ibinibigay natin sa kapaligiran na nagpapaniwala sa atin ng ilang mga bagay kung saan nagsisimula tayong magduda kung tayo ba ay tunay na nasa antas o hindi ng lahat ng ito. Kaya naman may matinding diin kung saan binibigyang diin sa atin na kung tunay ba nating binibigyan ng puwang o pinaniniwalaan natin hindi natin ito magagawa. Dahil hindi ito tumitigil sa pagiging isang barahan na nagbabala sa atin na may mga taong hindi naman sa masama ang hangad sa atin kundi bueno, may mga taong nakakakita sa atin ng isang bagay, isang perception o isang ideya o isang mapa ng ating realidad na hindi ang siyang meron tayo. At bueno, maaari nilang isipin na baliw si Pisces na gagawin mo ito ngayon at sasabihin nila sa iyo ng walang preno. At bueno, mahuhuli ka nila sa isang sandali ng pagiging sensitibo at dun bababa na ang iyong enerhiya at maniniwala ka na hindi mo ito magagawa. Kahit na ito ay isang kritisismo mula sa pagmamahal, ganun nga iyon. Kaya naman, at sa tingin ko ay maaari pa ngang mangyari ito sa mga lugar ng trabaho minsan, hindi ba? Dahil maaring ipakita sa iyo ng tao ang isang pagkakamali at ipinapakita nila ito sa paraan na hindi mo magugustuhan. At doon ay parang nagbabago na ang iyong araw, nagbabago na ang iyong araw. Nariyan ka na, parang ayaw mo na at lahat pumapalya. Sinasabi nito, tama na, panahon na para magbukas ka sa pagdaloy at huwag ka nang magpapaapekto maliban sa positibo. Kahit pakiramdam mo'y hinuhusgahan o iniintimida ka, dahil may malaking pagbuti, pati sa trabaho, dahil naroon ang reyna ng baston at ang hari ng ginto. At siya nga pala malaking maitutulong niyan sa iyo, kaya sa tingin ko huwag kang magtagal o manatiling nakakulong ng matagal sa 8 ng mga tabak. May 9 ng pamalo, kaya may mahalaga kang nakakamit. Ang 9 ng mga baston ay nagsasabing panahon mo ring kilalanin ang buong landas na nalakbay mo. Paano ka nakarating dito? Ano ang lahat ng pinagdaanan at ginawa mo upang marating ang lugar na ito kung saan sa wakas hahawakan mo ang tungkuling iyon, magkakaroon ng relasyong iyon, at matutupad ang hiling mong iyon, ang landas na tinahak mo. At huwag mong maramdaman na patuloy kang atakihin. Dahil may dahilan kung bakit naroon din ang 8 ng mga espada, hindi ba? Ano ang nangyayari? Pakiramdam ko ay maaring ipinagtatanggol mo ang iyong sarili dahil ang iyong intuisyon ay medyo nalinang na rin. Tungkol sa ilang kasinungalingan, dahil minsan maaari rin na gusto nating protektahan ang ating sarili mula sa isang kapaligiran na nararamdaman nating tensyado o nakakalason o na hindi tayo sumasalamin ng tama dahil may mga kasinungalingan sa paligid, may mga gulo. At iyon, ano ang ginagawa nito? Ano ang ginagawa nito sa Pisces? Nililito siya nito. Kaya naman, doon ay itataas natin. Itataas natin ang mga depensa ng 9 ng mga wand at tayo ay may pagdududa. Tayo ay may pagdududa, tayo ay may tensyon. Isipin mo kung ikaw ay hahawak ng isang lugar ng pribilehiyo, maging ito ay sa iyong buhay sa antas ng personal, sa alinman sa mga lugar, pati na rin sa buhay ng isang tao, hindi ba? Sinasabi ng 9 na wands
ituon natin ang ating lakas sa loob, hindi sa labas. Dapat tayong maghanda ng paraan ng pagtatanggol hangga't maaari kapag nakaramdam tayo ng banta, ngunit gumagamit ng anumang uri ng taktika na ang mismong enerhiya ng reyna ng mga wand ay tumutulong sa atin dahil ito ay isang napakalakas na enerhiya. Lalo na kung dadaan ka sa isang sandali na parang may tensyon dahil minsan ang siyam ng mga wand ay isang barahan na nagsasabi sa atin na maaari mong nararamdaman na nakikita mo na ikaw ay mabubuhay sa isang sandali na tensyado kung saan kailangan mong pigilin ang bugso ng pagkilos o paggalaw din. At marahil kailangan mong malaman na mas mabuting manatiling alerto. Naghihintay kung paano magre-react ang iba at inoobserbahan kung may lumilitaw bang anumang senyales ng panganib sa paligid. Kaya, tapos na. Alam mo ba kung bakit ko sinasabi ito sa iyo? Dahil makikita mo o nakikita mo na ang ilang mga senyales na maaari mong bigyang kahulugan bilang mapanganib, pati na rin ang pag-uugali ng ilang mga tao na nakikita mo na hindi lubos na tapat o na tunay na nagpaparana sa iyo ng mga sandali ng tensyon o hindi kasiyasya. Manatiling mapagbantay. Kung dumating ka sa siyam ng mga wand, may pinoprotektahan ka, iyong integridad, trabaho, katungkulan o pagkatao. At maaari ring sinasabi ng siyam ng baston na oras na para kumilos ka. Oo, pero huwag kang lantad magsalita tungkol sa mga natatamo mo na dahil kahit paano, mas pinatitibay niya ang seguridad mo sa sitwasyong kinaroroonan mo. Isipin mo, unti-unti kang nakakabawi ng lakas, mas mabuti ang pakiramdam mo, at may kapangyarihan kang maging depensibo. Matagal ka na ring may depensibong saloobin, marahil dahil sa isang tensyadong kapaligiran, ngunit ito ay isang sandali kung saan mayroon kang mas maraming enerhiya pagkatapos ng matinding paggamit ng enerhiya, naiintindihan ba? Kaya parang nandun ka sa lugar na iyon na parang, bueno, mananatili ako rito ng payapa, hindi ako magbibigay ng anuman, lalong hindi ko pa dadaliin sa iba ang aking mga nakakamit. Wala akong ipapaalam na anuman, dahil matagal ko na itong gustong gawin at ang buhay ay ibinibigay ito sa akin, hindi ba? Binibigyan ako nito ng posibilidad na magkaroon ng mas disenteng buhay na muling mabawi ang aking lakas na lumaban. At kaya kailangan kong suriin ang lahat ng pinagdaanan ko. Narito ang card na 2 barya. Maganda ito dahil sinasabi nitong nagsisimula ng umago sa mga bagay pero mula sa ibang pinanggagalingan. Dahil ang mga pagbabagong hinahanap mo ay talagang kailangan. May mga bagong motibo at mga bagong paraan para hayaan mong may pumasok sa iyong buhay. May mga sitwasyon na ibinibigay din sa iyo ng ibang mga baraha, hindi ba? Tulad ng pagkakaroon ng hari ng mga barya at dalawa ng mga barya. Ano ang nangyayari? Ang dos ng mga barya ay card na nagsasaad ng pagbabago, hindi maiwasang balanseng kailangan natin. Kaya ang pagiging nasa siyam ng mga wand ay maayos dahil ikaw ay nakatayo sa isang matatag na estruktura at ikaw ay protektado, ngunit kailangan mong maunawaan na ang iyong enerhiya ay dapat na nakatuon sa mga usaping ito. Ito ay isang indikasyon na may isang bagay sa iyong buhay ang magsisimulang kumilos sa ibang paraan, kaya marami kang bagay na hahawakan ng sabay-sabay. At kailangan mo magsimulang pumili ng mas naayon kung saan mo dadalhin ang iyong enerhiya, kung paano mo gagawin para mapanatili ito sa paglipas ng panahon. At para doon ay kailangan mo magplano, kailangan mo magsama ng mga bagong ugali, mga bagong gawain dahil gugustuhin mong paunlarin ang iyong sarili sa maraming bagay ng sabay-sabay sa iba't ibang paraan. At may mga sandaling mapapabayaan mo ang mahahalagang bahagi ng buhay mo, lalo na ang pakikipag-ugnayan sa iba dahil sa dami ng pagbabagong pinansyal na dala ng hari ng mga barya at pati ng reyna ng mga baston, pasensya na. Malamang na tinutukoy nito ang mga positibong pagbabagong magpapabago sa buhay mo at siyempre, sa iyong kabuhayan. Sa iyong buhay, ngunit sa iyong buhay sa pangkalahatan. Dahil sinasabi ko sa iyo na kasama nito ay nagbabago rin ang iyong gawain at ang balansing iyon ang gumagawa upang ikaw ay tiyak,
Kung ikaw ay may kakayahan at sapat na matalino upang mapanatili ang balanseng iyon, ay mababago mo ang mga bagay na dati mong ginagawa na hindi nagbibigay sa iyo ng resulta. At isasama mo ang bago na magbibigay sa iyo ng mga resulta dahil malinaw na ilalagay natin ang enerhiya sa bagong bagay na iyon. Ngunit tayo ay dadaloy ng madali sa lahat at tayo ay magpapaunlad ng mas mabuti at tayo ay magkakaroon ng mahusay na pamamahala ng mga yamang pang-ekonomiya dahil sa madaling salita ay iyon din, hindi ba? Ang pagkakaroon ng hari ng mga barya ay isang barahan na nagbibigay sa iyo ng napakaraming seguridad sa ekonomiya. Kaya nagsisimula ka ng tanungin ang iyong sarili, kinakailangan ba na magpatuloy ako sa paggastos sa ganitong paraan para dito o hindi? At gano'n ang gagawin mo sa lahat dahil nakakatulong din ito sa iyo na makilala ang pagkakaiba sa pagitan ng kung ano ang kapaki-pakinabang at hindi gaanong kapaki-pakinabang, gayon din sa usapin ng kung ano ang maaaring maging mga relasyon. Kaya kung pinag-uusapan natin ng tungkol sa isang reyna ng mga wand, dahil ito ang unang figura ng korte na lumabas sa iyo, sinusuri mo rin ang partikular kung gaano kapaki-pakinabang ang taong iyon para sa iyo, ano ang hinahayaan nitong maramdaman mo, anong karanasan ang handa mong mabuhay, paano mo maaring i-coordinate ang relasyong ito sa iyong buhay, sa anong paraan mo pahihintulutan ang taong iyon na magtakda ng ilang mga bagay. Na malinaw naman ay nasa pagkakasunod-sunod ng isang relasyon o ikaw, at paano ka makadadali kasama nito upang umangkop sa isang ritmo na malinaw naman ay kaya mong panatilihin, hindi ba? At maglilinis ka rin ng maraming bagay, naglilinis ka ng maraming bagay sa kung ano ang maaring maging iyong buhay sa pangkalahatan at sinusuri mo na ang bagay na ito ay malinaw na nais kong magkaroon. Ito ay hindi. Sinusuri ko, nakikita ko, inoorganisa ko. At bukod pa rito ay binibigay mo rin sa iyong sarili ang karangyaan na muling makipag-ayos ng mga bagay dahil naroon ang reyna ng mga wand, ang hari ng mga barya. Kaya maaari mo ring pinag-iisipan sa pagitan ng iba't ibang mga mungkahi kung saan gumagalaw ang iyong pera at iyon ay napaka-interesante dahil pagkatapos ng isang sandali kung saan kailangan mong gumawa ng balanse tungkol mismo sa kung paano mo ito pinamamahalaan. Kaya ngayon ikaw ay nasa isang paraan nakatuon, mas matalino tungkol sa kung paano pamahalaan ang mga mapagkukunan. Ang bagong bagay na maaari mong malikha ay inaabangan at pinakaasam din dahil kaugnay ito ng mga ninanais gaya ng nasa barahan ng siyam na tasa, hindi ba? Kaya pinapayagan ka nito na iladlad at paunlarin ang iyong sarili nang may ganap na biyaya sa bagong paglikha na iyon na nagpapahintulot sa iyo na magpalawak. Kailangang makaramdam ng mabuti ngayon at sa oras na ito at maging masaya ngayon. Sinasabi nito, pakiramdam mo ay mabuti ngayon, ito lamang ang kailangan mong gawin. Kung yan lamang ang nakuha mo mula sa mga aral na ito, kung gayon ay natanggap mo na ang pinakamalaking bahagi ng sikreto. Kung ikaw ay may kakayahang makaramdam ng mabuti ngayon at maging masaya ngayon, sa pakiramdam ng mabuti ngayon, walang ganap na anuman na hindi mo maaring makuha. Kaya tayo ay makaramdam ng mabuti ngayon, magtiwala at magdekreto upang mangyari ito.